Naguhugas kamay ang simbahan Katoliko. By that statement ni Jerome Siciliano na may unified standard sila sa korupsyon. Well, yan po ay hilaw, malasado, because hindi nila tinutumbok sino ang may pananagutan. Sinong pasimuno? Saan dumudugtong ang pinakamay mataas na pananagutang kriminal? They do not like to identify Marcos and Romualdez as the real mastermind. Diyan pa lang pagsisinungaling po yan, panloloko yan. So niloloko tayo ng simbahan Katoliko sa pamamagitan nitong pagpapa-interview ng isa sa senior staff ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa katauhan ni Jerome Siciliano na ang nag-facilitate yata ng interview na yan ay ang grupong Akbayan na diehard anti-Duterte po yan, no? Rabid, naglalaway na wasakin ang mga Duterte noon pa man. So barkada yan ng pari na ito at ng maraming mga obispo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. So hilaw ang panawagan na no to corruption. Nagutan nila yan dahil nagsisinungaling nanloloko, nanlilinlang. Sabi mo nga kanina, deceitful statement yun eh. Gusto mo ng paglaban sa corruption pero ayaw mong labanan ang corrupt na totoo. Who is Marcos and Romualdez, by the way? Then binanggit mo rin, ma'am, na matagal na ito nilang ginagawa na kapag it is convenient for them at nagagamit nila sa kanilang pansariling politika sa simbahan nila, gagamitin nila ang mamamayan, kagaya ng ginawa nila laban kay Marcos Sr. Nagagamit nila para magpalawak at magpabida sa taong bayan during the time na very unpopular ang dictatorship. I think it's the times because in 1986 and in the 80s, early 80s, Cardinal Sin was most outspoken and yung sinasabi niya was taken as the voice of the church. Nowadays, while you said that some of the bishops certainly, they do, speak out, speak their minds, and wala naman kaming nakikitang nirerendahan sila. So, to be fair, but it doesn't seem like there's a single stand on the part of the church. Well, yung single stand, malinaw yun eh. Kasi sinabi nila na we are, trying to condemn, we are condemning etong corruption na to. That's a unified stand. Yes. Pero yung call na patalsikin mo, wala silang call na gano'n. That's also a unified stand. So, meron unified stand. Yung nga lang, expectations natin baka iba. Okay. So, kaya hindi natin nakikita yon. Meron yung stand. At very clear yan. So, what do you think the church specifically wants from the president, the vice president, our lawmakers? Is there an articulated policy on this? Well, kung babalikan natin yung mga rallies no September 21, November 30, ang sigaw doon ay accountability. Ano ba yung ibig sabihin ng accountability? Kung merong nagnakaw, dapat dalhin mo yan sa korte. Okay. Para litisin mo yan. Ngayon, kung mapapatunayan niya na talagang nagnakaw siya, sabi doon ng simbahan, may restitution. Again, unified stand yan. Ibalik nyo. Yes. Ngayon, na parang wala pa naman din sigurong dinilitis, sabi ng simbahan, litisin nyo na. Umpisahan nyo na. Again, that's a unified stand. Don't you have the impression Grabe. that orthodontic treatment takes Ma'am, may malinaw siguro kung mabigyan natin ng paliwanag, no? Pero hindi ko lang maiwasang mapansin, no? Ang katandem pala dyan ni Attorney Trixie na nag-interview, si Barry Gutierrez yun eh. Yun ay tagapagtahol ng grupong Akbayan at alam natin ang Akbayan ay grupong hilaw na komunista at ang ini-interview ng Akbayan dyan at ni Attorney Trixie, barkada nila yan eh. Si Jerome Siciliano. So he's not a neutral resource person kahit na siya'y pari. Kailangan lang siguro ma-emphasize yun, Ma'am Lorraine, yung interview na yon was an interview like talking to Ronald Lamas, talking to De Lima, talking to Hontiveros. Pero may napansin akong tatlong bagay doon, ma'am, and I would like also to take your opinion on this. Number one, naguhugas kamay ang simbahan Katoliko. By that statement ni Jerome Siciliano na may unified standard sila sa korupsyon. Well, yan po ay hilaw, malasado, because hindi nila tinutumbok sino ang may pananagutan. Sinong pasimuno? Saan dumudugtong ang pinakamay mataas na pananagutang kriminal? They do not like to identify Marcos and Romualdez as the real mastermind. Diyan pa lang pagsisinungaling po yan, panloloko yan. So niloloko tayo ng simbahan Katoliko sa pamamagitan nitong pagpapa-interview ng isa sa senior staff
ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa katauhan ni Jerome Siciliano na ang nag-facilitate yata ng interview na yan ay ang grupong Akbayan na diehard anti-Duterte po yan, no? Rabid, naglalaway na wasakin ang mga Duterte noon pa man. So barkada yan ng pari na ito at ng maraming mga obispo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. So hilaw ang panawagan na no to corruption dahil hindi nila tinutumbok ang pangunahing kriminal na pananagutan. Pangalawa, mga kababayan, Ma'am Lorraine, hindi rin po nila sinasabi, ayaw na nila ng panawagan na patalsikin. Well, kung ayaw mo ng panawagan na patalsikin, ibig sabihin, ang magnanakaw gusto mong manatili. What kind of call of that kind of leadership kung gusto mong bigyan ng guidance? Ang taong bayan, you have to bring them to the correct direction, to the proper position, to the principled call. And what is that? Remove the mastermind and bring them to accountability so that they will be put behind the bars and behind bars of justice at doon magsisimula ang pananagutan at paniningil. Kung ayaw niyong tumpukin yon, ibig sabihin po, gusto niyong manatili ang pagnanakaw at magnanakaw. Kasi sabi niyo accountability. Hungkag, walang tinutumbok, walang tinutukoy. Anong klaseng accountability yan? Yan ay malasado sapagkat ayaw nilang banggain ang totoong problema. Ang totoong problema ay sila Marcos at Romualdez. Subalit ayaw nila dahil ang papalit at mayroong katuturan at mayroong batayang papalit dahil sa batas at konstitusyon ay isang Sara Duterte. Ganon po ka-ipokrito. Yun ang third point ko, Ma'am Lorraine. Ipokrito itong simbahan katoliko na pamunuan. Not all of them. Pero mayoriya po nito mga obispo at nanggagaya po nito ni Father Siciliano, ni Father Flavie Villanueva, ni Father Robert Reyes, nagtatago sa habito at pulpito upang magsasabi sila na mayroong makatarungan at moral silang obligasyon na gabayan ang tao, pero ang kanilang tinutumbok ay ang pagprotekta sa pananatili sa poder nila Marcos at Romualdez. Kaya yan ay isang malinaw na kaipokrituhan at kalokohan, Ma'am Lorraine. Eric, nalaman natin no na yung infiltration ng CPP no sa simbahan. I was listening kasi to this Ceciliano. I'm not saying he's CPP, no. Pero for me yung mga sinabi niya deceitful, no? And for me, deceitful. And for me, coming from supposedly a priest, it's diabolical. You know why? Because you're part of the Catholic Church and of a religion where people surrender their minds to join because faith is a suspension of your reasoning, diba? In other words, they trust you with their souls, no? Tama. And yet you are leading them off the abyss. Pinapatalon mo sila sa cliff kasi yung sinabi ni Ceciliano, napakaraming kasinungalingan, no? Kasi ang sinabi mo hipokrito. Sa akin, sinungaling. Sinungaling siya. Kasi yung sinabi niya, ang Catholic Church daw ay hindi siya yung controversial or frontliners, di ba? Hindi. All the time when I was growing up, ang lumalabas sa bibig ng Catholic Church, anti-Marcos, ibagsak ninyo si Marcos. Marcos, magnanakaw. 'Di ba? Yan ang mga and very strident voices kaya nga yung sinabi ni Trixie, no, na it was Cardinal Sin who led people power. Anti-Marcos yung people power, pinatalsik si Marcos, 'di ba? So this Ceciliano is lying and very barefaced yung paglay niya, no, parang sumisimple siya. Tapos sumimple pa siya na didalhin ninyo sa korte. Doon lang daw sila magsasalita ng anti-Marcos, 'di ba? Of course, he didn't say Marcos, pero yung sleight of hand na hihingin lang namin yung ouster, dalhin niyo sa korte. Bakit nung si Ferdinand Marcos Sr. dilalabas sa korte na nagsisisigaw ang Catholic Church na magnanakaw siya? Syempre hindi, 'di ba? So sa madaling salita, itong si Ceciliano na nakikipagkuntsabahan sa pinakamalalaking mga magnanakaw sa gobyerno. Ang ibig sabihin sa akin, kasi CBCP siya eh. Yan ang stand ng CBCP. Na pag
takpan din natin si Marcos at si Romualdez, bigyan natin ng takip at ng proteksyon ang pinakamalalaking mga mandarambong sa gobyerno ngayon. Yan ang ginagawa nila. And what's diabolical to me is that they're taking their flock with them. Fortunately kasi sinabi niya na nakaka-mobilize pa sila. I don't see it anymore. No, I don't see it anymore na yung panahon ni Cardinal Sina when he would say something, mag-rally tayo, lalabas ang tao. Hindi na ganon. Gising na ang tao, Ceciliano. 'Di ba? Kilala ang kagandahan dito, Eric, kasi yung pinanggagalingan natin, no, I suppose even si Eric, no, is that we know about the infiltration of the church of the CPP, NPA, NDF. It's possible that Ceciliano is not a member of the CPP, but certainly yung pananalita niya na ano na siya, na nakuha na siya ng lason. Montiveros, ano yan, kahit si Ceciliano, malapit yan sa akbayan, pero kagaya ni Alminasa, yung si Bishop Alminasa, yung nag-testify laban sa atin, malapit yan doon sa sa CPP na mga church infiltrators. Tatlong bagay yung binanggit mo eh. Una, dapat responsable at makatotohanan ang pamunuan ng Catholic Church sapagkat binibitbit nila ang pagtitiwala ng maraming mamamayan. Ngayon kung niloloko nila yan, pananagutan nila yan. Dahil nagsisinungaling eh. Nanloloko, nanlilinlang. Sabi mo nga kanina, deceitful statement yun eh. Gusto mo ng paglaban sa corruption pero ayaw mong labanan ang corrupt na totoo. Who is Marcos and Romualdez, by the way. Then binanggit mo rin, ma'am, na matagal na ito nilang ginagawa na kapag it is convenient for them at nagagamit nila sa kanilang pansariling politika sa simbahan nila, gagamitin nila ang mamamayan, kagaya ng ginawa nila laban kay Marcos Sr. Nagagamit nila para magpalawak at magpabida sa taong bayan during the time na very unpopular ang dictatorship. Pero ngayon, dahil hindi nila makokontrol ang laro ng politika sa possibility ng another Duterte leadership, binabangga nila ngayon ang Duterte alternative. And third, binanggit mo rin, Ma'am Lorraine, kanina, maganda paliwanagan mo kami, Ma'am, dito sa tinutukoy mo na itong narrative of justice nila ay limitado doon sa issue lang ng korupsyon. Kung mayroon ng nakasuhan sa korte, saka pa sila magsalita kung sino ang dapat ipanawagan na mananagot. Ma'am Lorraine. Kasi yung in the face of incontrovertible evidence, andyan na sa harap nila. 'Di ba, hindi mo hihingiin yung ouster? Talaga kasi yun ang sinabi niya, hindi nila hihingiin ang ouster ni Marcos, 'di ba? Magkano na yung ninakaw ni Marcos, no? Ang sinasabi ni itong Ceciliano na ito, dumaan daw tayo sa due process, dumaan daw tayo sa korte. Hindi ba niya alam? Di ba Catholic Church siya? So alam niya yung abuses ng Marcos, no, na panahon ni Marcos, walang hustisya. Di ba? So itong si Ceciliano na ito, in the face of what the 18 soldiers said, in the face of what Zaldico said, Gutesa said, kahit yung mga Diskaya couple said, na ito si Marcos ang mastermind dito, si Romualdez. Yan sinabi ni Toby Chanco, kahit si Erice, yan ang sinasabi. Pero dinededma ni Ceciliano at saka ng CBCP. Sa akin kasi, Eric, no, mga kababayan, the word that comes to my mind talaga is really diabolical. Kasi yung pinanggagalingan, no, ng word na yan sa akin, no, pinasok kasi ng CPP, NPA, NDF, ang terrorist organisasyon na ito, ang Catholic Church. So, mulat simula, di ba, Eric? Mulat simula, at saka sinadya nila yan. Kaya pala, all these years na nasa UP ako, education is a right, not a privilege. Kasama ang simbahan, nandyan sila. Pero nung binigay ni PRRD ang free education, within a year of his presidency, tahimik na tahimik sila. At saka hindi mo sila but pala, Erica, meron ding mga Catholic priests that are speaking out for PRRD, yung mga independent, di ba? Oo. Yeah, meron. Like itong pari na Bisaya, magaling mag-homily. Yeah, bitaw. Honey. Yeah, yes, magaling. At matino. Matino, yeah. Hindi siya patronizing, but very real talk.
kasi ang sasabihin nitong mga ng mga trolls or mga or people even independent minded, they'll say, kaya niyo sinasabi yan kasi Duterte kayo. Hindi No. nga yun nga yung kagandahan. Yun nga yung kagandahan ni Marcos. Yung kagandahan talaga ni Marcos, napakaliwanag kung sino siya. Isa siyang Yes. mandarambong at ano ang ginawa niya. Talagang nilimas niya ang kaban ng bayan at talagang winasak niya ang Pilipinas at talagang highly, wildly incompetent. I mean, it's as clear as day. It's like Tapos, saying, ma'am, yeah, Ma'am, tapos go ahead. mag-aalangan kang tumbukin siya na may pananagutan siya. Yeah, They never imagine. mentioned Marcos. They avoided intentionally. We're talking about the leadership of the CBCP, the Roman Catholic Church, and their priests and their bishops. They are intentionally avoiding to mention yung binabanggit ni Ma'am Lorraine na paglimas, pandarambong, pangungurakot, pang-abuso, pagnanakaw ni Marcos at ni Romualdez. They are intentionally avoiding this. So what would you call that, Ma'am Lorraine? You know what, Eric, no? You juxtapose that, Eric, mga kababayan. You juxtapose that with churches that have taken a clear stand against abuse. Pastor Kibuloy, a small church Yes. compared to the Catholic Church, no? But he has stood consistently and steadily, Tama. principled stand, courageous stand. And now he's paying the price for it. No? He's in jail. He was jailed by Marcos on trumped up charges that are already dismissed decades ago. And ngayon, nanakawin pa ni Marcos ang mga properties ng KOJC na pinaghirapan ng KOJC. Yun pa. That's why I also like listening to the Iglesia ni Cristo, the leadership, sina Ka-Erds Manalo. Napakaganda pakinggan. Although I will never be part of these churches, I mean, who knows, but maybe not, no? Even though I'm not a member of these churches, when I listen to them, nakita ko talaga na at least these leaders are not diabolical and they really they're the real deal kasi they are leading their flock doon sa tamang landas talaga na prinsipyado ang tayo natin, yung katulad ng sinabi ni Ka-Erds, no, ng iglesia. Yung mga mastermind pa mismo ang pinagtatakpan, di ba? Yes, So, categorical statement yun, Ma'am. very clear, yeah. And that to me kasi what we're going through right now as a country is not just political warfare, it's a spiritual warfare. Diba? Agree. So it is but right. I think it is but right, no? It doesn't surprise me that leaders of churches are playing a very important role. And Very to me, important. the stand of Ceciliano for me is a very clear unmasking of the CBCP. No, Yes. and I guess for me, no, makes me happy because I feel that they are no longer worthy of the trust of their flock. No more. Yeah. And No more. Yeah. Agree. And ma'am, gusto kong bigyan ng karagdagang pagpapaliwanag yung pinuntuhan mo. That there has been a long-running, ongoing deep infiltration of the Catholic Church and other churches related to the agenda of the communist terrorist group to perpetuate power and influence inside these churches, including the Catholic Church. I have a question, Eric. Go ahead, ma'am. With your information now, what that you give us, could you also please ilahad mo yung organizational structure ng CPP at saan makikita ang Catholic Church? Yun, maganda yun, ma'am, ano? Sa hierarchy of organizational operations ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF po, may tinatawag na the National Church Bureau. Ang National Church Bureau po ay Communist Party unit under the Central Committee Staff Organ. Parang NOD, Ma'am Lorraine, mayroon kang National Organization Department. Mayroon kang National United Front Department. Mayroon ka pong National Propaganda Education Department. Mayroon kang International Department. Ganyan po ang structure. Eric, I'm sorry. Yes, ma'am. Eric, I'm sorry. Paulit. Oo. Nasa taas yung... Nasa taas yung Central Committee, mayroon siyang mga staff organ. So mga halimbawa, ng staff organ, Eric? ito yung kanyang binibigyan ng tasking at ng operational control paano mag-infiltrate sa certain sectors.
pero may mga central committee na nakakumpas. For example, NOD, National Organizations Department. Ang tutok niyan ay mag-infiltrate sa youth and students, workers, urban poor, women, and government employees. Eric, question. Ang Aha. ibig sabihin, ito ang homework ninyo. Ibig sabihin, hindi sinasabi na sa youth and sector, maghanap tayo ng scholarship para bumuti ang buhay ng mga kababayan natin. Hanap tayo ng mga leadership workshops para gumanda yung pagpapalaki natin sa mga anak natin. Walang ganon. Hindi. Recruitment yun. At saka Recruitment infiltration. talaga. So yun ang pinaka-esensya nitong mga Yan. staff to recruit. Yeah. Kaya ang tawag sa kanila mga special staff organ. So NOD, mayroon siyang mga bureau. The Youth and Students Bureau for Youth and Student Sector. National Trade Union Bureau for Workers and Urban Poor. Recruitment. National Women's Bureau for Women's Recruitment. Sector. Recruitment lahat para sa Hindi underground. hindi para bumuti ang buhay Hindi para nila or bumuti, working kundi conditions. recruit sila sa communist terrorist Ano lang, organization. kunyari lang na Gagamitin nila yon as pang-lure, sabi mo nga, pang-loko, Yeah. pang-pain, pang-linlang. So pagdating naman po sa church sector, nasa ilalim po ito ng National United Front. Kasi mga middle sectors ito, middle forces. So sa ilalim ng United Front Commission or NUFC, nandyan po ang National Church Bureau. Nandyan po ang National Health and Trisectoral Bureau para sa mga doctors, sa lawyers, sa professionals, sa church. So ang church sector po, sa ilalim ng Communist Party of the Philippines, mayroon po siyang National Church Bureau. At ang National Church Bureau ang nag-i-infiltrate sa CBCP, sa United Church of Christ in the Philippines, sa Iglesia Filipina Independiente, sa Convention of Philippine Baptist Churches, all their programs. Para hindi mahalata ang infiltration, gumagamit ito ng mga front organizations. Halimbawa, Ma'am Lorraine, mayroon po siyang tinatawag na Ecumenical Movement for Justice and Peace. Mayroon siyang tinatawag na Promotion for Church People's Response. Ano Ito yun? po ay para mga front organization ito na under sa National Church Frente. Bureau. Mga Frente, yon. At sa loob nito, nandyan po ang pinakaluma at pinakauna na NDF organization na binuo para magsuporta sa NPA at sa Communist Party. Ito yung tinatawag, Ma'am Lorraine, natin na UGMO, Underground Mass Organization. At ang CNL na ito, or Christians for National Liberation, ay designated terrorist organization under the Anti-Terrorism Council Resolution. So ang CNL nakalubog sa CBCP, nakalubog sa mga Social Action Center, nakalubog sa Convention of Philippine Baptist Churches, sa Iglesia Filipina Independiente, at nandun din po sa United Church of Christ in the Philippines, and even dito sa mga Social Action Center ng Catholic Church. Yan po, Ma'am, ang CNL. Underground yan, Mama. ibig Palihim sabihin, at patago. yun. So, yung mga nasa CBCP, hindi nila alam na may CNL na nakalubog na sa kanila, tapos Yes. dinadala na sila sa kung saan-saan. Yes, that is Beliefs. correct. Yeah. Oo, kasi ma'am, ang mukha ng CNL, ang mukha na dinadala ng CPP, NPA, NDF o ng Christian for National Liberation ay PCPR ang nakikita. Promotion of Church People's Response. Above ground, prente siya. Pero ang nagpapatakbo, Communist Party, at may underground na CNL. Kagaya din, ma'am, sa inyong mga doktor, pag nakita mo ang mga magagaling na mga doktor na nag-organize kunwari sa Philippine Heart Center, sa Philippine General Hospital, hindi nila inaamin na sila ay makabayang samahang pangkalusugan. Ang pakilala nila, AHW, Alliance of Health Workers. Alam mo, Ayun, pareho lang yan, ma'am. The same tactics. para maintindihan nila. So, sa doctor's sector, no? So, nagtataka ako, bakit ang daming doktor? Sa PGH pa, ha, na ayaw si Digong. Si Digong nagbigay ng 100 million a month. Right. So,
Yung pala very active ang AHW. Very active. At So- hindi lang ma'am AHW, nandyan ang Nurses. sangay ng partido sa lokalidad ng Communist Party, SPL ang nandun sa loob. Baka pa nga section party committee ng Communist Party. At may masapa, Makabayang Samahang Pangkalusugan. Yan ang underground mass organization na nagre-recruit para sa NPA at sa Communist Party. So how will it look, Eric? Kunyari ako, ordinaryong doktor sa PGH, tapos ikaw, AHW ka. Paano mo ako lalasunin? Eh di syempre doon tayo sa issue ng budget cut. Doon tayo sa issue ng corruption. Doon tayo sa issue ng pagbibigay ng national medical health care for the people na hindi sasapat itong universal health care. Kailangan ay magkaroon tayo ng mga pagbabago sa sistema ng pagpapatakbo sa mga pambansang ospital. So national interest. So magkukunwari ako na mas gusto kong iangat ang healthcare service to a level similar to a socialized health program kagaya ng programa sa Cuba, programa na ina-adapt sa China, yung mga antas ng mayroong semblance of socialist intervention from the government without necessarily telling na doon tayo papunta. Kaya nila binabatikos na ang universal healthcare ay toothpick lang yan, hindi yan ang dapat nating gawin. Mag-rally tayo, taong programang pangkalusugan sa mga pampublikong ospital. Ganyan ang mga line nila, Ma'am Lorraine. So kung pakikinggan mo, kung doktor ka, napakamakabaya namin. Hindi. Diskarte lang namin yun. Diskarte lang yun para magkaroon ka ng interest. Kasi later on, i-explain nila that what they are really up is to overrule and overturn the government and later on, i-overthrow nila ito at sila na ang mamumuno.